Ang huling gamot Sa gitna ng kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang batang medik na nagngangalang Mateo Rivera ang nagtangkang gawin ang imposibleng misyon, iligtas ang kanyang mga sugatang kasama mula sa kailaliman ng isang kagubatan sa Luzon, habang ang kanilang kampo ay pinapaligiran ng mga Hapon. Si Mateo ay hindi sundalo sa puso, siya'y isang healer, isang taong naniniwalang ang buhay ay mahalaga, kahit sa gitna ng giyera. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng mundo ay matutukso ng hindi lamang ng mga Hapon, kundi ng mga bagay na mas matanda at mas madilim. Ang labanan ay mabilis na natapos, isang ambush na nag-iwan ng maraming patay at sugatan. Habang ang iba ay tumakas, naiwan si Mateo kasama ang 3 sugatang sundalo. Nagtago sila sa isang abandonadong kampo sa gitna ng kagubatan, sa pag-asang hindi sila mahanap ng mga Hapon. Ngunit mula sa unang hakbang niya papunta sa lugar na iyon, naramdaman na ni Mateo ang bigat ng malamig na hangin, parang binabalot siya ng mga mata na hindi niya makita. Habang nililinis niya ang sugat ng isa sa kanyang kasama, nagsalita ang pinakamatandang sundalo, si Corporal Isagani. "Mateo, narinig mo na ba ang kwento ng kagubatang ito?" tanong niya, habang nakahiga sa duguan niyang uniforme. "Anong kwento, Corporal?" sagot ni Mateo, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. "Matagal ng panahon may mga anito na naninirahan dito. Sila ang nagbabantay ng gubat, mga espiritong hindi kailanman dapat magambala. Pero noong dumating ang mga dayuhang sundalo, nilapastangan nila ang lupa, at ngayon, naniningil ang mga anito." Sa gitna ng kwento, biglang may narinig silang mga yabag mula sa labas. Tahimik na kinuha ni Mateo ang kanyang maliit na baril, habang ang 3 niyang kasama ay pilit na iniangat ang kanilang mga sandata. Ang yabag ay mabagal ngunit mabigat, parang may taong naglalakad ngunit hindi tama ang kilos. "Mateo," bulong ni Private Luis, ang pinakabata sa kanila. "Hindi tao yan." Biglang tumigil ang yabag sa mismong harap ng kampo. Sa ilaw ng kanilang lampara, nakita nila ang anino sa likod ng tarpaulin. Isang mataas, payat na nilalang na tila baluktot ang mga buto. Biglang lumakas ang hangin, pinatay ang lampara, at sa dilim, narinig nila ang isang mababang boses na bumulong, "Umalis kayo rito o sumama kayo sa lupa." Kinabukasan, nagising si Mateo na wala na si Corporal Isagani. Sa paligid, may bakas ng hinila siyang papunta sa gubat. Ayaw man niyang iwanan ang 2 natitira niyang kasama, alam niyang kailangan niyang hanapin si Isagani. Pinasok niya ang gubat na may dala lamang na baril at kit ng medisina. Habang papalayo siya, unti-unti niyang nararamdaman na parang ang paligid ay nagbabago. Ang mga puno ay tila gumagalaw at ang hangin ay puno ng bulong na hindi niya maintindihan. Sa bawat hakbang, ang anino ng isang matangkad at baluktot na nilalang ay palaging nasa gilid ng kanyang paningin. Sa wakas, natagpuan niya si Isagani, nakaluhod sa harap ng isang altar na yari sa ugat ng puno. Ang kanyang ulo ay nakatungo at sa kanyang leeg ay may malalim na sugat. Sa likod ng altar, naroon ang nilalang, isang matangkad na espiritu na may balat na parang nabubulok at mga mata na pula tulad ng dugo. "Mateo," mahina ang boses ni Isagani. "Tumakas ka ni." Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman ni Mateo ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Isa pang espiritu ang nasa likuran niya, na may mukha ng isang babae, ngunit ang katawan ay parang lumalabas ang laman loob. "Bakit kayo nandito?" tanong nito. "Gusto ko lang iligtas ang kasama ko," sagot ni Mateo, halos mabaliw na sa takot. "Ninakaw ng inyong giyera ang aming lupa. Hindi na kami makakapayapa," sagot ng espiritu. "Para mailigtas mo siya, kailangan mo ring magsakripisyo." Walang pagpipilian si Mateo. Kinuha niya ang kanyang scalpel mula sa kit at, sa utos ng espiritu, hiniwa ang kanyang sariling palad, pinatulo ang dugo sa lupa. Biglang nawala ang espiritu, pati ang katawan ni Isagani, ngunit narinig niya ang isang boses, hindi pa ito tapos. Bumalik siya sa kampo, ngunit natagpuan niyang wala na rin ang 2 niyang kasama. Sa sahig, nakasulat sa dugo ang mga salitang, "Ikaw ang susunod." Sa mga sumunod na araw, natagpuan ng mga Hapon ang kampo, ngunit wala ni isa mang sundalo ang natira. Tanging ang kwento ng kagubatan ang nagpatuloy, tungkol sa isang medik na sinakripisyo ang lahat, ngunit nawala pa rin sa dilim. Ngayon, sinasabi ng mga matatanda sa Luzon na sa tuwing may pumapasok sa kabubatan, may naririnig silang bulong, "Huwag mong gawin ang ginawa ko. Umalis ka na." Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga nakakakilabot na kwento. Salamat sa panonood!